Matapos nating malaman na ang hinahabol pala ni Hisoka ay hindi si Chrollo mga kaibigan, at ang revelasyon din na ang marka pala ng Sun and Moon ay magpapanatili pala sa existence ng mga copy kahit na naka-deactivate ang gallery fake, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 355 o ang episode 16 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas masasaksihan na natin ang pagwawala ni Hisoka at ang simula ng kalbaryo nito. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Detonation, in which ay sa simula ng chapter ay may kita ang flashback na kung saan ay pinapakita rito si Chrollo na nagpapaliwanag patungkol sa kanyang sinabi noon na napilitan daw siyang gumawa ng adjustments sa kanyang ability simula nung nakuha niya ang Sun and Moon ability na nangangailangan ng kanyang dalawang kamay para magamit ito. Na dahil dyan ay napangiti naman si Hisoka na hindi naman daw talaga nagsinungaling si Chrollo sa kanya noon. Pero ang explanation daw kasi ni Chrollo ay nagpapa-assume sa kanya na para magamit ni Chrollo ang gallery fake at makakopya ng tao ay need niya munang i-bookmark ito at isarado ang libro para magamit ang left and right hand nito. Meaning hindi raw nasasabayan ang pag-activate ng gallery fake sa pag-activate din ng second ability, which is tama nga naman. However, pagdating naman daw sa Sun and Moon na ability, kahit ang ability na ito ay kagaya rin ng gallery fake na nangangailangan ng kanyang dalawang kamay, unlike gallery fake, ang Sun and Moon ay pwede pa rin gamitin kasabay ng second ability. Kasi kahit may ibang ability na naka-bookmark at ang Sun and Moon ability ay i-activate nito, kahit kailangang nakabukas at hawak-hawak ng kanang kamay ni Chrollo ang libro para i-maintain ang activation ng Sun and Moon, ay still pwede pa rin namang gamitin ni Chrollo ang kanyang left hand na may sun mark para markahan ang copies. Meaning hindi kailangan ni Chrollo dito mga kaibigan na gamitin pa ang kanyang right hand, kasi ang goal lang naman nito ay matatakan ng mark ng either Sun and Moon ang mga copies para manatili ito kahit naka-deactivate na ang gallery fake. Bukod pa riyan ay naalala din ni Hisoka ang sinabi noon ni Chrollo sa kanya na kung mawawala daw ang copy doon lang daw dapat na-assume ni Hisoka na naka-deactivate na ang gallery fake. At base daw dyan na-realize niya na hindi naman daw sinabi ni Chrollo sa kanya noon na dapat din daw niyang i-assume na ang gallery fake ay naka-activate pa rin as long as di pa nawawala dyan ang mga copies. So ang lahat daw pala ng ipinaliwanag ni Chrollo sa kanya ay nagpapaintindi na sa kanya ngayon na instead daw na i-activate ang gallery fake, i-bookmark ito at isarado ang libro para makagawa ng copies, na kung saan ay after makagawa ng copies ay i-activate naman ito ang order stamp para tatakan ng copies at bigyan ng order ang mga naging puppets na wasakin si Hisoka. Ang ginawa raw pala talaga ni Chrollo ay ang i-activate ang gallery fake, i-bookmark ito at isarado ang libro para makagawa ng copies, and after makagawa ng copies ay binuksan daw pala nito ang pahina ng Sun and Moon ability at minarkahan ang mga copies gamit ang left hand na may sun mark, since ito lang naman ang kanyang available na kamay. And then after nitong matatakan ang lahat ng copies ay it is either i-deactivate nito ang gallery fake or Sun and Moon, o pwede ring both since na-protected na ang copies ng marka na mula sa Sun and Moon ability. And after that mga kaibigan ay ang panghuli na nitong gagawin o ginawa ay ang i-activate ang order stamp at tatakan ang mga copies para bigyan ito ng command na wasakin si Hisoka. Na ayon sa kanya na dahil daw sa minamarkahan pa raw pala ni Chrollo ng Sun and Moon ability ang copies bago pa niya ito tinatatakan ng order stamp, ay masabi niya na hindi raw pala ganun kadami sa ine-expect niya ang mga puppets ngayon ni Chrollo, na sa tingin niya ay nasa 20 to 30 lang daw na puppets ang meron nito ngayon. Matapos niya na tumaro na si Hisoka at bumalik na sa arena, na sa kanyang isipan ay wika pa niya na kung matatagalan daw siya ngayon sa paghahanap kay Chrollo ay magpapatuloy lang daw itong makagawa ng mas marami pang puppets, na sa tingin niya ay kaya raw ni Chrollo gumawa ng isang puppet in every couple of seconds. Matapos niyan ay tinignan-tingnan naman ni Hisoka ang mga stands, na sa kanyang isipan ay wika pa niya na halos daw lahat ng mga audience ay surprisingly nag-i-stay put lang daw ngayon mga kaibigan. Hindi niya rin kayang i-identify ngayon sa paligid kung ang mga tao ba raw ngayon na nagtitreat sa mga sugatan ay si Chrollo. Kasi sugatan din si Chrollo mga kaibigan matapos makapag-counter attack si Hisoka sa kanya. Napapansin niya rin na medyo kalmado raw ang mga audience na nasa malayo kasi out of range na sila sa labanan ngayon mga kaibigan. Maya-maya pa habang nakatayo lamang dyan si Hisoka ay nagsalita naman ang announcer na wikang, ano na ngayon? Si Hisoka ay nakatayo lang sa gitna ng arena. Hinahanap niya ngayon si Chrollo na nawala
mawawala na naman. Matapos niyan ay ayon naman dito kay Hisoka na makakapag-prepare daw talaga ngayon si Chrollo hanggat sa gusto niya. Pero not to the point na magiging kampante na lang daw ito at magti-take time na lang. Since na in 10 minutes daw ay darating na rin daw ang mga paramedics at security personnel dito. Kaya kailangan daw ni Chrollong tapusin na ito or else ay mga naka-standby daw nitong puppets ay posibleng makuha pa ng mga paramedics sa pagkakalang kabilang ito sa mga audience. Matapos niyan ay dito naman in-applyan ni Hisoka ng bungee gum ang isang ulo ng puppet sabay sabing ang susunod daw na atake ngayon ni Chrollo ay yung pinakaseryoso na raw talagang atake. Kasi gagawa na raw ito ng mga explosive puppets na namarkahan na ng sun and moon na may maximum power. Kaya sa tingin ni Hisoka na in close range ay papapasabugin daw ni Chrollo ang mga puppets sa kanya. Kung kaya't napasabi siya dito sa kanyang isipan na kahit ilang puppets pa raw ang nandiyan ay hindi niya raw hahayaang makalapit ito sa kanya. Maya pa dito na naghanda si Hisoka habang may kita ang mga taong nagkakagulo na naman. Kaya ayon naman ngayon ng announcer na wikang pakiusap, wag na kayong magpanik kasi napakadelikado raw ang stampede. At ang biglang muling pagpanik ng mga tao na yun ay kumuha naman sa atensyon ni Hisoka, in which ay narealize niya na sinadya raw ngayon ni Chrollong mag-cause ng rampage ang mga puppets para makabuo muli ito ng gulo at gagawin ang kanyang bago na namang pinaplano. Matapos yan ay nang nag-anunsyo naman itong announcer na wikang ang mga paramedics at security ay paparating na raw. Kaya kung maaari ay manatili na lang daw muna sila sa kanilang mga upuan. Maya pa ay biglang may kumuha sa headset nito na may mic at ang kumuha mga kaibigan ay walang iba kundi si Chrollo na nag-announce ngayon na wikang wasakin mo si Hisoka. Bagay na lubos na gumulat at nagpainis naman kay Hisoka. Nakuha naman muli ng announcer ang kanyang headset at humingi ng paumanhin sa kanya rong bias raw na statement kanina na ang wasakin si Hisoka. Kung kaya dito na narealize ni Hisoka na kinuha lang daw pala ni Chrollo ang kanyang atensyon gamit ang pagpapanik ng mga tao para magamit o makuha ni Chrollo ang PR system at makapagsalita sa lahat ng nasa arena ng isang salita na nagbigay naman ng command sa lahat ng puppets na nandirito. At ang lahat ng ginawang niya ni Chrollo ay magbibigay naman ngayon ng advantage kay Chrollo para makapagtago pa talaga ito ng husto. Maya pa ay eto na. Nagsipagtakbuhan ng mga puppets patungo sa arena. Sabay sabi rito ng announcer na wikang, ano itong nangyayari? Pinipilit ng mga tao na pumasok sa arena at mas marami pa ito kumpara nung una. Maya pa ay may kita rito ang napakaraming tao na papasugod na ngayon kay Hisoka na ngayon mag-isang nakatayo sa gitna ng arena, hawak-hawak ang isang ulo. Dahilan na mas ginanahan patuloy si Hisoka na grabe talaga ang tuwa nito. Kung kaya dito na ito nagkanda gamit ang kanyang isang kamay na binalot niya ng bungee gum at ang bungee gum na yan ay ginamit niya upang i-attach ang mga to sa mga paparating na puppets. May kita naman dito na ang kanyang bawat daliri ay may bungee gum mga kaibigan at nagtagumpay itong mai-attach ang bungee gum sa bawat daliri nito sa mga dibdib ng puppets. Kung kaya't habang nakangiti ay hinila niya naman ang mga puppets na yan at inikot-ikot ito at may kita na nagbubungguan pa nga mga puppets na to hanggang sa tila ba'y nakagawa ngayon si Hisoka ng isang grupo ng puppets na siyang ginawa naman itong weapon para ihampas sa mga paparating na puppets na dahil dyan ay eto na napakaraming puppets ang nalagas ng atake niya ni Hisoka na di lang yan, sinundan pa ito ni Hisoka na nagpadurog at nagpatalsik sa mga puppets na patungo sa kanya. Maya pa dito nang umikot-ikot si Hisoka at grabe nagsilbing parang animoy rotor blade ng isang helicopter si Hisoka rito at ubos ang lahat ng mga sumusugod sa kanya. Kung kaya't napasabi rito ang announcer na wikang, ano ito? Isang riot. Daan-daang audience ang sumusugod ngayon kay Hisoka pero bumabawi ngayon itong si Hisoka gamit ang human hammer na itong mga grupo raw ng puppets na pinaghampas niya sa mga puppets din. Matapos niyan ay may kita na nagkadurog-durog naman ang katawan ng mga puppets at nare-attach na sa kanyang bungee gum. Kaya sabi rito ni Hisoka sa kanyang isipan na wikang napaka-fragile naman daw ng mga to unless na lang daw kung babalutin niya ito ng aura. Kaya matapos yan ay may kita naman itong isang puppet na papasugod sa kanya kung kaya't gamit ang kanyang hawak-hawak na ulo ay winasak naman ito ang ulo ng puppet at di lang yan pinag-uwasak pa ni Hisoka ang mga ulo ng ilan pang puppets na papasugod. Kasunod niyan ay may isa namang puppet na nakalapit na talaga sa kanya kaya agaran niya itong sinipa at dumistansya dito. Mabilis naman ulit na gumawa si Hisoka ng mga taong gagawin na naman itong human hammer in which ay nang nakagawa na siya ay hinampas niya na ulit ito sa mga grupo ng puppets. Habang dito naman sa itas sa higher level ng stance nitong arena ay ayan pa nitong mga audience na grabeng riot daw ang nangyayari ngayon na bigla lang daw sumulong ang mga tao kay Hisoka. Nasabi pa ng isa na kinokontrol naman daw ni Chrollo ang mga taong yan habang ang isa ay hindi naman makapaniwala sa pagkaputol ng mga braso ng ilan sa mga puppets. Maya pa ay among the audience ay may kita naman si Chrollo na nagdadial na ngayon sa mobile phone ng Black Voice in which ay may tinawagan siya at binigyan ng command na wikang, ayan, dyan, ngayon yumuko ka. Matapos niyan ay may kita naman ngayon si Hisoka na abala sa pagtaboy o sa pag
atake sa mga puppets mga kaibigan na sa isipan nito ng wikang as expected. Na kahit anong paghahampas-hampas pa ang kanyang gagawin dito ay still hindi pa rin daw hihinto ang mga to sa pag-atake sa kanya hanggat sa di raw nawawasak o napuputol ang mga ulo nito. Maya-maya pa ay pinagwawasak muli ni Hisoka ang mga ulo ng mga puppets na patungo sa kanya. Na matapos niyan ay nung hinila niya naman pabalik ang ulo ng puppet na kanyang ginamit sa pagwasak sa mga ulo ng mga puppets na papasugod sa kanya, ay dito na mabilis na nagbigay ng command si Chrollo through phone call na wikang ngayon na matapos niyan ay makikita na biglang sumabog ang ulo na hawak-hawak ni Hisoka. Bagay na lubos na gumulat kay Hisoka sa kung paano ito nangyari at di lang siyang hindi makapaniwala dito mga kaibigan kundi ang lahat din ng audience ay di talaga makapaniwala sa nangyari ngayon at may kita dyan nawasak na kasi talaga ang kamay ni Hisoka sa pagsabog na yan. So grabe, imbis na pinagtataboy ni Hisoka ang mga puppets para di ito mag-detonate sa kanyang tabi, ay in the end, ay ang sumabog pala ay ang ulong ginawa nitong weapon. So grabe, napakamautak talaga dito ni Chrollo na nagawa niya yan. Na di niya rin pinagbigyan dito si Hisoka na makalapit muli sa kanya. Instead, pinaubayan niya na lang ito o ang lahat sa kanyang mga puppets. So napakatindi ng laban na ito na nagwala pa talaga si Hisoka mga kaibigan, pero unfortunately, sumabog ngayon ang kanyang kamay. At grabe mga kaibigan, papalapit na tayo sa ending ng laban na ito kasi sa susunod ay dito na natin masasaksiyan ang final fight nitong dalawa sa kung ano ang gagawin ngayon ni Hisoka. Gayong grabe na mga kaibigan, grabe na nga ang injury na natamo nito. So ano kaya magiging resulta ng laban na yan? Kaya tutok lang kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.